At ngayon, gaano nga ba kalakas si Loki? Posibleng kasing lakas nga ba siya ng Yonko level? Ngayon, ipapaliwanag natin lahat ng paraan kung paano binuo ni Oda ang karakter na ito, pati ang galing niya sa hockey at lakas. Pagsamasamahin natin lahat ng kwento ni Loki at ipapakita ko kung bakit isa siya sa pinakamalaking kalbaryo sa mundo ng One Piece. Pero bago tayo magsimula, kalambangin mo na yan, para updated ka sa mga mainit-init pa na bagong chapters at teorya natin. Sa One Piece, marami na tayong nakitang mga batang halimaw, tulad ni Kaido, ang kanyang sariling bansa, ay sobrang takot sa kanya at itinuturing na halimaw dahil sa kanyang kakayahan na kahit siya ay bata pa. At si Big Mom naman, na mula 5 taong gulang pa lang, sa isla ng Elbaf, winasak niya ang isang baryo at pumatay ng maraming giants kahit siya ay 5 taong gulang pa lang. Pero si Loki, ibang level talaga. Pinanganak siya bilang a first prince ng Elbaf, at bilang isang sanggol pa lamang, itinapon siya sa underworld ng kanyang sariling pamilya. Nagawa pa rin niyang makaligtas sa Treasure Tree Adam, isang patunay ng kanyang tibay at lakas. Makikita natin dito na kahit bata pa siya, mayroon na siyang natural na kakayahan at lakas. At ang katotohanan, si Loki ang pinakamalakas na sanggol sa One Piece ay maaaring parang biro sa ilan, pero sa paraan kung paano gusto ni Oda i-hype ang mga karakter, ay malamang napakahalaga ng punto nito. Oo, dito sa One Piece, hindi naman kailangan maging malakas mula pagbata para maging sobrang lakas sa paglaki. Maraming karakter nito, tulad ni Luffy, Zoro, at Sanji, ay kitang-kita na hindi ganoon kalakas nung bata pa sila. Pero kung ang isang karakter ay sobrang lakas mula pagkabata pa, ay garantisado na magiging top tier sila pagdating ng kanilang prime. Halimbawa, si Big Mom, na kaya niyang talunin ang Elbaf Giants bilang isang bata, na parang garantisado na magiging Yonko level siya pag lumaki. Tandaan natin, si Mother Carmel, ang pinakamagaling na talent scout ng Marines, ay agad na nalaman na ang 5 taong gulang na si Charlotte Linlin ay garantisadong aabot ng Admiral level o higit pa kung sumali daw ito sa Marines. At ganun din kay Kaido at Whitebeard, sa kanilang adolescence, sadyang sobrang lakas na rin. Kaya kung ang isang karakter ay isinulat na parang halimaw na sobra ang kakayahan mula pagkabata pa lang, talagang sinisigurado ito ni Oda na magiging top tier level sila sa kanilang paglaki. Ang ganitong hyperbolic, mythic na paglalarawan, ginagawa lang ni Oda sa mga karakter na intended niyang gawing maging alamat na karakter. Ngayon, ang simpleng dahilan kung bakit medyo nagdadalawang isip ang mga manonood na ilagay si Loki sa parehong level ni Kaido at Big Mom ay dahil halos wala pang gaanong lore si Loki sa mundo ng One Piece. Pero, tandaan natin, ngayon na nasa final saga na tayo, parang nagiging karaniwan na kay Oda na simula ng i-reveal ang maraming nakatagong alamat sa mundo ng One Piece. Ang buong punto dito, ay ang kapangyarihan na ipinakita sa atin noon ay hindi pa kumpleto, marami pang nakatagong misteryo na ngayon lang natin na-discover. At ang simpleng dahilan kung bakit hindi pa natin siya naririnig dati ay dahil nakakulong siya sa nakaraang 6 na taon. Ang tanging paraan para maipakilala ni Oda ang isang bagong secret Yonko level na pirata sa kwento, ay may sense ito, na ikinulong siya sa isang malayong isla. Para simulan ng lore ni Loki, naging outcast siya ng Elbaf matapos umano patayin ang kanyang ama na si Herald. 14 na taon na ang nakalipas. Sa susunod na 8 taon, naghasik siya sa New World, at literal, walang sino man sa dagat ang nakapigil sa kanya. Pero, hindi naman lahat sa New World ay nakipaglaban kay Loki, at tama iyon, pero alam natin na si Loki ay determinadong wasakin ang mundo, na itayo niya ang reputasyon bilang isang individual na handang magdala ng kapahamakan sa buong mundo, mula sa mga higanti ng Elbaf hanggang kay Gaban, lahat ay talagang nag-aalala kung ano ang gagawin ni Loki kapag siya ay nakalaya. Ipinapakita nito na sa 8 taong pag-rampage niya sa dagat, si Loki ay isang walang pinipili. Ang bounty ni Loki na 2.6 bilyong belly ay pinakamataas sa lahat ng One Piece characters na nag-iisa lang, isang independenteng pirata na walang crew, guild, o alliance sa likod niya. Ang bounty niya bilang solo pirate ay mas mataas pa kaysa kay Blackbeard na may buong empire sa kanya. May ibig sabihin ito ng 2 bagay. Una, talaga namang naghasik si Loki sa New World, kaya umabot sa ganitong taas ang kanyang bounty bilang isang individual. Pangalawa, sobrang lakas ni Loki kaya hindi siya nahuli ng kahit na sinong Marines, kasama na ang mga Admirals. Tandaan, sa panahong iyon, si Loki ang may ika-4 na pinakamataas na pirate bounty sa dagat pagkatapos ni Whitebeard, Kaido, at Big Mom. Ibig sabihin, siya rin ang ika-4 na pinakamataas na priority na pirata para hulihin ng Marines sa mundo. Pero ano naman ang dahilan nila para kay Loki? Marami ang nagsasabi na hindi hinahabol ng Admirals sa mga Yonko dahil sa sobrang lakas ng mga Yonko para mahuli ng Admirals, o napakalaki ng puwersa militar ng mga Yonko kaya nangangailangan ng full-scale war para mahuli sila.
Pero kay Loki, hindi ito applicable dahil malamang solo lang siya, isang outcast mula sa Elbaf, naghasik sa dagat ng mag-isa. Ibig sabihin, ang katotohanan na naghasik siya ng 8 taon, may bounty na 2.6 billion belly, at naging isa sa top 4 most wanted pirates na walang crew o backup, at sa halos isang dekadang solo reign of terror, walang marines o admirals ang nakahuli sa kanya, ay simpleng nagpapakita lang ng isang bagay, na siguradong sobrang lakas niya, walang ibang paliwanag, malinaw na nagpapakita, na wala talagang makakaya sa kanya. Lahat ng palatandaan ay nagpapakita na si Loki ay isang Yonko level, isa pang ebidensya, ang takot ni Scoper Gaban sa posibilidad na makalaya si Loki. Ito ay mula sa kaliwang kamay ng Pirate King, na may pinakamalawak na karanasan sa dagat, at kahit siya, naniniwala na malaki ang gulo kapag nakalaya si Loki, ang pinaka-importante, ay naniniwala si Gaban na kahit natalo na ni Luffy si Kaido, baka hindi niya kaya si Loki, ito ay isang napakalaking patunay ng lakas ni Loki. Maraming readers ang maaaring magsabi, hindi naman si Luffy ang tumalo kay Kaido na mag-isa, at tama yon, pero hindi ito mahalaga, ito ang batayan ni Gaban. Batay sa kaalaman ni Gaban, naniniwala siya na si Luffy ang nakatalo kay Kaido, ngunit naniniwala rin siyang baka hindi kayang talunin ni Luffy si Loki. Malinaw dito na si Oda ay unti-unting binubuksan ang posibilidad na si Loki ay mas malakas kaysa sa karamihan. Ngayon, paano naman ang aktwal na kakayahan ni Loki? Dito nagsisimula ang tunay na nakakatakot na imahe, kahit ipagwalang bahala natin ang kanyang nakaraan at reputasyon, sa mga kakayahan niya sa papel, si Loki ay may kombinasyon ng kapangyarihan na wala pang nakitang katulad sa One Piece. Una, ang kanyang basic physical attributes ay maaaring number 1 sa buong kwento, higit pa ni Kaido at Big Mom. Isa siyang ancient giant, ang pinakamalakas sa One Piece na genetic, kaya may genetic advantage na agad siya sa iba, ngunit kahit sa mga ancient giants, si Loki ay isang absolute anomaly. Sobrang lakas din ng Conqueror's Haki ni Loki na naramdaman ito ni Luffy mula sa itaas ng underworld at nagbigay pa sa kanya ng goosebumps. Kasama ng pinakamalakas na physical attribute sa kasaysayan ng One Piece, mayroon din siyang advanced observation haki, tila kasing level ni Luffy. So sa puntong ito, hawak na ni Loki ang pinakamalakas na physical stats sa kasaysayan ng One Piece, Yonko level na Conqueror's Haki na master niya ng lubusan, at sa minimum, napakalakas na observation haki niya. Lahat ng ito ay sapat na dahilan para sabihing si Loki ay isang Yonko level sa papel pa lang. Pero hindi pa yan, kasi mayroon pa siyang lightning powers. At ang kakaiba, hindi man ito ang kanyang Devil Fruit, ito ay galing sa kanyang martilyo, pero kaya niyang tumawag ng kidlat kahit na-drain siya ng Sea Stone, na nagpapahiwatig na sobrang lakas niya. Pinapalakas pa ito ng takot ni Hutch Ruden sa posibilidad na hawakan ni Loki ang martilyo, na nagmumungkahi na may espesyal na katangian ito. Ang martilyong ito ang pinaka-powerful na sandata, malamang dahil kaya nitong kontrolin ang kidlat. At tulad nga ng alam natin, ang kidlat ay isa sa pinakamalakas na kakayahan sa One Piece. Ang Goro Goro no Mi ay itinuturing na isa sa pinakamalakas na Logia Fruits, at marami ang naniniwala na ito ang pinaka-powerful na Devil Fruit. Nakita na rin natin kung gaano kalakas ang kidlat ni Big Mom. Pero ang kidlat ni Loki, iba ito ng ibang level, ang hampas lang niya ay parang nagpapaliit sa kina NL at Big Mom. Ang kidlat ni Loki ay sumasakop sa halos buong Elbaf, na lumalaki pa sa mga bundok at kastilyo ng super-sized giants, na parang naka-steroids ang Goro Goro no Mi sa kanya. Kung kaya niyang gawin ito sa Elbaf sa isang swing lang ng Ragnarok, halos kasing lakas niya si NL nung ginagamit niya ang Maxim, at muli, ito ay hindi pa ang power ng Devil Fruit ni Loki, ito ay accessory weapon lang. Isipin mo, isang martilyo na may ganitong kapangyarihan, at dagdagan pa ng isang legendary na Devil Fruit. Ayon sa kwento, kumain si Loki ng isang legendary Devil Fruit na ipinasa sa royal family sa loob ng siglo, at malinaw na kumain siya ng isang Devil Fruit dahil naaapektuhan siya ng Sea Prism Stone. At sa loob ng kwento, matagal nang hinayp ni Oda ang tunay na kakayahan ni Loki. Si Gaban mismo ay nagsabing wala pang ideya si Luffy kung ano ang kakayahan ni Loki, at ang excitement ni Luffy na makita kung paano lumaban si Loki ay nagpapakita na may malaking reveal pa na itinatago si Oda, dahil malinaw na ang Haki at Lightning, ay tiyak na may powerful Devil Fruit na hindi pa nare-reveal. Kung pagsasamahin natin, siya ang may pinakamalakas na physical stats sa kasaysayan ng One Piece, Yonko level Conqueror's Haki, mataas na observation Haki, at may lightning powers na posibleng lampas pa kay NL at Big Mom, at may isa pang unrevealed na Devil Fruit. At dagdag pa rito, may dahilan kung bakit sobrang hinayp ni Oda ang karakter na ito, may dahilan kung bakit siya binigyan ng pinaka-badass origin na storya sa kasaysayan ng One Piece, may dahilan kung bakit siya itinuring na banta sa buong mundo, may dahilan kung bakit walang sinuman sa New World ang nakapigil sa kanyang reign of terror sa loob ng 8 taon.
Si Loki ay real deal, isang nakatagong Yonko level pirate na matagal nang nagtatago sa mundo ng One Piece hanggang dumating ang tamang panahon para i-reveal siya ni Oda. Ano ang masasabi at tingin mo kay Loki? I-comment sa ibaba at pag-usapan natin yan. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.